Gaano kahalaga ang pag-aaral ng doktrina? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Now, yung topic po natin ngayon ay doctrine. Ano ba ibig sabihin ng doctrine o doktrina? In Christian theology, doctrine refers to the fundamental teachings and beliefs derived from the Bible that define the Christian faith. Kaya tanong ko po sa bawat isa sa atin, alam niyo po ba yung doktrina ninyo? Or alam niyo po ba yung tinuturo ng Bible tungkol sa mga pinaka-importanteng parte ng dapat nating panampalatayahan sa Biblia? Pwede ba tayo ba yung klase ng tao na tatangayin lang ng hangin ng iba't ibang doktrina dahil hindi natin alam kung ano yung pinaniniwalaan natin? So, napakalaga po ng doktrina. These teachings provide a framework for understanding God, salvation, the church, and the Christian life. Doctrine is essential for maintaining theological accuracy, guiding believers in their faith, and protecting against false teachings. Now, sabi po dito sa Titus chapter 1 verse 9, he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine, and also to rebuke those who contradict it. So, para sa mga apostol, para kila Titus, kila Timoteo, sa mga biblical writers, napaka-importante ng tamang doktrina. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo kay Titus, dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalangwat dito. So, ibig sabihin, hindi lang basta alam natin yung aral, dapat tinuturo natin yung tamang aral at pinabubulaanan natin yung mga aral na kumukontra sa tunay na aral ng Biblia. So, para sa mga apostol, sa mga biblical writers, napaka-importante ng standard doktrina ng Biblia. So, ito po yung una nating teaching ngayong araw. Doctrine is unavoidable. Yung doktrina po, hindi po yan kayang iwasan ng kahit sino. Sabi ng iba, hindi naman importante yung Bible school, hindi naman importante yung pag-aaral ng doktrina, ang importante lang sumunod ka kay Kristo. Well, unang tanong pa lang, sino yung Kristong susundin mo? Yung sagot sa tanong na sino yung Kristo na susundin mo, doktrina na agad yun. Anong klaseng Kristo? Sinong Kristo? Anong Diyos? Naniniwala ka ba sa Diyos? Kapag sinagot mo yung tanong na yon, ang isasagot mo doon, doktrina patungkol sa Diyos. Kaya yung doktrina, unavoidable. Hindi mo pwedeng iwasan. Paano kung wala kang alam sa Biblia? Ibig sabihin, kapag tinanong ka, sino yung Diyos na pinapanampalatayahan mo, wala ka rin maisasagot. Meron ka pa rin doktrina, pero yung doktrina mo, napakaliit lang. Na mabilis durugin, mabilis tangayin ng iba't iba at sari-saring mga doktrina. So, napakalaga po na alam natin kung ano yung doktrina natin. Total, unavoidable naman siya eh. Hindi naman siya maiiwasan eh. Kahit pa wala kang alam sa Bible, kahit ka nga hindi naniniwala sa Diyos eh. Pag tinanong ka, naniniwala ka ba sa Diyos? Hindi ako naniniwala sa Diyos. O doktrina mo na yon. Meron ka ng atheist doctrine. So, unavoidable talaga siya, hindi talaga siya maiiwasan. So, tayo mga Kristiyano, since hindi mo rin siya kayang iwasan, why not magpakalalim ka sa doktrina na tinuturo ng Biblia? Doctrine is unavoidable. Number 2, studying doctrine is loving God with all our mind. Yung pag-aaral po ng doktrina, ito po ay parte ng pagmamahal sa Diyos. Sabi po rito sa Matthew chapter 22 verse 37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, emotion, and with all your soul, yung kabuuan ng iyong buhay, and with all your mind. Hindi lang basta emotion din eh. Misa kasi, ang ano natin sa Diyos, puro emotion eh. Puro feeling. Kaya nga may mga churches na puro emotion lang. Yung mga message, puro emotion lang. Yung mga kanta, puro emotion lang. Yung pagkakaunawa sa Diyos, wala na. Ang bilis na ngayon ng church na yun sa papunta sa ibang doktrina. Kaya napakalaga nung with all your mind. Sabi nga ng isang professor ko sa seminary, sa seminary na pinanggalingan ko nung mga recent na, no? Sabi niya, alam nyo, napakaganda na pag-usapan talaga natin yung doktrina. Yung alamin talaga natin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan.
By doing that, you're actually honoring God, you're pleasing God, you're telling God, Lord, I'm gonna use my mind to wrestle with the Bible, to understand who you are. Napakaganda po, no? So yung pag-aaral po ng doktrina, it's part of worshiping God and loving God with all of our mind. Because it takes mind, conscious studies of the Scripture para talaga maunawaan sino pa talaga si Lord. Paano niya inhayag yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia. Pangatlo po, right doctrine leads to right living. Pag tama po yung doktrina natin, patungo po ito sa tamang pamumuhay. Wag lang po nating gagawin, mga kapatid, na meron tayong tamang doktrina, tapos nagkaroon na ng period, hanggang doon na lang. Hindi na umabante. Mali po yun. Yung right doctrine mo, dapat magkakaroon yan ng tamang klase ng pamumuhay. Again, if you believe that God is love, that's your doctrine. Antindi ng epekto nun sa atin, nung right living. If you really believe that God is love, sabi na Apostol Juan, kung yung Diyos na hindi mo nakikita, na pinapanampalatayahan mo, na sinasabi mo tama yung doktrina mo, tapos sinasabi mo God is love, why can't you love your brother na nakikita mo, na pwede mong pakitaan talaga ng pag-ibig? So, sinasabi na Apostol Juan, kung tama yung doktrina mo, dapat tama rin yung pamumuhay. If you love God, you also have to love your neighbor. Love people around you. Ako po, nung na-discover ko yung mga doktrina, mga katuruan ng Biblia patungkol sa victory, tagumpay ng Great Commission, na yung Great Commission ni Jesus Christ magtatagumpay dito talaga sa mundo na ito, nag-iba talaga yung thinking ko. Sabi ko, dapat pala pati gobyerno, social media, science, arts, education, lahat pala ng mga trabaho ng tao, pati IT, pati engineering, lahat pala to, dapat ipasakop kay Kristo. Dahil si Kristo pala, hari ng lahat. There's not a square inch in the entire domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Lahat pala kay Kristo. Nung nagkaroon ako ng tamang doktrina, ang tingin ko sa mundo, inaayos ng Panginoon. At ginagamit niya. Ginagamit niya ako. Lahat ng bagay dito sa mundo, ini-engage natin, kahit gobyerno yan. Ini-engage natin yan, knowing that Christ is victorious over government, over politics, over judiciary, magkaroon ng katarungan sa bansa. Dati po kasi nung doktrina ko, yung mundo natin ay walang pag-asa, hopeless. Naging monkish ako parang monk, na para bang, okay, focus na lang ako, share na lang ako ng gospel para yung tao na to mapunta sa langit. Pero yung importansya ng tao na yun, nabubuhay dito sa mundo para maging kagamit-gamit sa Panginoon, minsan nakakalimutan ko na. Now, paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? Number 1, seek the Spirit's guidance as you study the Bible. Habang inaaral po natin yung Biblia, hinihingi po natin yung gabay ng Santong Espiritu. Kasi unang-una po, yung Biblia po, yan po ay authored by the Holy Spirit. At yung Santong Espiritu ay nananahan sa atin, at yung Santong Espiritu rin ang magpapaunawa sa atin ng kanyang sinulat. So we seek the Spirit's guidance as we study the Bible. So, subukan niyo po, no? Every time na bubuklatin natin yung Biblia, unahan natin ang panalangin, Lord, kayo po ang author nito, kayo po ang nagsulat nito, ginamit niyo po yung mga apostol, mga propeta para maisulat to. Tulungan niyo po ang maintindihan kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Makikita niyo po, mangungusap talaga yung Diyos sa inyo sa mga babasahin natin sa salita ng Diyos. Number 2 po, study God's Word diligently. Magpakasipag po tayo sa pag-aaral po ng Biblia. Kailangan po talaga ng sipag dyan. Bakit po ba talagang kailangan mag-exert tayo ng effort unawain yung Biblia? Sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 14. Meron po ditong tinatawag na wind of doctrine. Mga tao, mga bata, sabi kasi dito, para tayong mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Ano po ibig sabihin nun? Na kapag hindi matibay ang iyong doktrina, ang iyong pananampalataya, hindi matibay ang iyong pagkakaunawa sa Biblia, para ka lang isang bata, kung i-apply natin to sa panahon natin, tong sa Ephesians, no? Para ka lang batang mabilis tangayin ng sari-saring mga doktrina at mga aral. At yan po ay wag nawang mangyari sa bawat isa sa atin. Kaya po yung mga devotions po natin, as much as possible, ay
talagang grounded sa Biblia. Para hindi tayo madaling matangay ng sari-saring aral na pwede nating mapakinggan kahit saan, no? Now, sabi po rito sa Colossians chapter 2 verse 8, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ." Mag-ingat kayo upang hindi tayo mabihag o hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandarayan na ayon sa mga tradisyon ng mga tao. Sounds familiar, di ba? At mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kaya po, kailangan talaga natin mag-aral ng salita ng Diyos, magpakatibay. We have to stand firm sa salita ng Diyos kasi hindi tayo pwedeng mabihag ng ibang pananaw, ibang katuruan, ibang filosofiya. Kailangan tayo ay bihag ni Kristo. Kay Kristo lang tayo. So sabi dito, we should not be captive by philosophy, by any other teachings that are not according to Christ. So study God's Word diligently. Sipagan po natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Subukan po natin pag nagbasa tayo, 1, 2, 3, 4, 5 chapters. Hindi po yung isang verse, sarado na, and then tapos na, punta na tayo sa ating mga office, sa ating trabaho. Ang pagbabasa po ng Bible, unawain mo talaga yung isang buong chapter, 2 chapter, 3 chapters. Titingnan mo talaga yung konteksto, unawain mo anong sinasabi ng author dito. Anong gusto ng Diyos na maunawaan mo tungkol sa mga talatang ito. And number 3 po, search for biblical doctrine to live biblically. Gusto mo bang maging biblical Christian? You need to have a biblical doctrine. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, watch your life and doctrine closely. Yung favorite ko pong explanation dito, yung sa bata, pag ina-align. Yung bata, pag sinasabi mong align, di ba? Yung dalawang daliri nyo, pagtatagpuin nyo Yun po yung ibig sabihin ng watch dito Pakaingatan mo na magtagpo ang iyong buhay at ang iyong doktrina. Hindi pwedeng may doktrina ka, may tama kang paniniwala sa Diyos, pero hindi mo naman isinasabuhay. Dapat yung doktrina mo align sa klase ng iyong pamumuhay. So, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong katuruan. Watch your life and doctrine closely. At sabi po rito sa Matthew chapter 7 verse 24. Sa Tagalog ko po babasahin, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kung sino daw ang nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo, so meron kang doctrine, at isinasabuhay mo iyon, kasama yung practice mo, your life, kapag sinagawa mo iyon, kung ano yung doktrina mo, para kang isang taong isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. May wind of doctrines, sari-saring aral, papababagsakin ka, ilalayo ka sa Panginoon, pero hindi ka mapabagsak. Kasi ikaw nakatayo sa ibabaw ng bato. Sabi po sa James 1:22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Kumbaga ganito po yan Kapag ikaw meron kang tamang doktrina, tamang paniniwala sa Panginoong Jesucristo, marami kang alam sa Biblia, pero hindi mo yun sinasagawa, niloloko mo lang yung sarili mo. Ayun po yung sabi rito. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Hindi lang pala ibang tao ang pwedeng mandaya sa iyo. Pwede palang ikaw mismo, dayain mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi mo pinapamuhay. So mga kapatid, be doers of the word and not hearers only. Search for biblical doctrine to live biblically. Maging mga biblical Christians po tayo na merong mga biblical doctrines. Now, para po sa ating discussion, why is it dangerous for a Christian to live without biblical doctrine? Bakit delikado sa isang Kristiyano yung wala kang tamang doktrina? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your word as the foundation of truth. Help me to love sound doctrine, to seek wisdom in your scriptures, and to live according to your teachings. Protect me from deception,
and strengthen my faith so that I may walk in truth. Give me discernment to recognize what aligns with your word and reject anything that leads me away from you. May my life reflect the beauty of sound doctrine as I follow Christ in obedience and love. Keep my heart rooted in your truth always. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And happy birthday po kay Sister Aurelia Asuncion. Nakikiselebrate po kami sa inyong birthday. Happy birthday po. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.